dito muna tayo kay Robin Padilla. Ano ho, mga bossing? Kay Robin Padilla muna tayo. May ine-ebas ho, mga bossing, ang Bonifacio ng PDP. Ito napapansin ko ho, si Binoy, mga kababayan, sunod-sunod ang post doon sa kanyang social media. No? Meron na po ba tayo solusyon sa problema sa langis dahil po ngayon ay lumalakas o tumitindi po ang giyera doon sa gitnang silangan? Yung ganon. O eto naman yung nakita namin. Yung lumaban sa komunista, sila ang pro-China. Yung sunod-sunuran sa komunista, sila ang pro-Pilipinas. Ano ibig sabihin ni Robin dito? Wait lang, ang China, komunista ho yan, mga bossing. Nakita po ba natin na ang dating Pangulong Duterte ay sumalungat sa gusto ng China? Parang wala hong ganun. Di po ba? Parang wala hong ganun, mga kababayan. Ang lagi nating nakikita sa dating Pangulong Duterte yung mga pagkukunwariho. No? Ay, kunyari magje-jet ski ako. Kunyari pupunta ako doon sa West Philippine Sea. Diba? Kunyari, sasabihin ko sa mamamayang Pilipino sa aking kandidatura, magje-jet ski ako, pupunta ako doon sa West Philippine Sea. Itataguyad ko ang bandila ng Pilipinas. Nangyari po ba, mga kababayan? Wala. Merong isang beses na ipinost tungkol sa joint exploration po para sa langis, no? Si Robin Padilla din. Yan na din po ang ginawa ng dating Pangulo, no? Upang sa ganun daw ho, kung sakali na dumating daw po, mga kababayan, ang problema sa langis, kumbaga, meron agad tayo. Akala yata ni Robin Padilla kapag nakipagkasundo na sa China, umpisa na agad makukuha na langis po sa ilalim ng dagat. Hindi pa ba kayo nadadala sa China, mga komunista? Di ba ang tagal-tagal inalagaan ng dating Pangulong Duterte? Yan, real talk. Ang tagal-tagal inalagaan ng dating Pangulong Duterte ang China. Tapos, ayan na, si Rodrigo Duterte, kumakaway na. Uy, kamusta ka dyan, boss, sa ICC? Bata ka pa dito, andyan na si Rodrigo Duterte. Di ba? Ang ginawa, pinalayas po yung mga Amerikano, tapos humilig po sa China ang dating Pangulo. May nangyari po ba? Joint exploration. Ang pagkakarinig ko po dyan, mga bossing, sige, payag ang Pilipinas, 60-40. 60 ang makukuha ng Pilipinas, 40 doon sa China. Ang China pa ang gagalaw. Ibig sabihin, kapag ganun na yung ginugusto nila at sinasabi nila, alam nila talo na sila doon sa laban. Kaya kahit 40% na lang, okay na sa kanila. Kaya lang, ang problema ng Pilipinas doon sa usapan na yon, kung ibibigay talaga yung tamang porsyento o yung talagang nakita nila, baka denguyin lang ang Pilipinas po. Sabi sa ilalim, yung sunod-sunuran sa komunista, sila ang pro-Philippines. Ganyan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte, di ba, mga kababayan? Ganyan ang pinamumuka ng vice-presidente na pro-Pilipinas sila. Pero ang totoo ho, naging sunod-sunuran po ang dating Pangulo. Di po ba? Hanggang ngayon ho, ramdam ng mamamayang Pilipino na hindi po sila makapagsalita against sa China. Di ba? Hanggang ngayon ho, mga kababayan, play safe pa din po ang vice-presidente pagkausaping China po. Mga bossing, nasisi pa ang Pilipinas. Nasisi pa ang nakaupong presidente. Bakit naman daw ho, mga kababayan, meron pang missile ang Pilipinas? Anak ng tipaklong, linggo-linggo ho, mga bossing. Binobomba ng tubig. Di po ba? Binobomba ng tubig yung ating mga barko. Anak ng tipaklong ho.
Tapos sasabihin nila, bakit magmi-missile? Bakit maglalagay ng mga ganyang Typhoon missile o maglalagay ng mga BrahMos? Dapat bilang isang vice-presidente, natutuwa ka pa nga dyan. Di ho ba? Bakit ho? Kasi lumalakas ang depensa ng bayang Pilipinas. Di ba? Kapag ka merong mga mananakop, kapag ka merong mga gustong sumakop, sumalakay sa Pilipinas, at least kahit papaano, meron tayong ipangdedepensa. Pero ayaw ng vice-presidente. Siguro ho, yun yung sabi ni Xi Jinping. Ano ba? Nagsasalita na kami dito, oh. Umaalma na kami, oh. Doon sa mga Typhoon missile ninyo. Tapos wala ka lang bang gagawin? Wala ka man lang sasabihin? O, di ba? Wala ka man lang sasabihin na na sisitahin mo yung mga Typhoon missile. Kaya po yan yung nabanggit to, mga bossing, ng ating vice-presidente. Halata po, di ba? MR, ang China hindi tunay na komunista, kundi revolusyonista. No? Ang tunay na halimbawa ng komunista ay Cuba. Ano tawag mo dyan sa China? Communist Party, CPP. Mas paniniwalaan po ba natin yung iniisip lang natin kesa doon sa mismong sinasabi nila? Di po ba? Anong paikot yung gusto ni Robin Padilla ho dito, mga kababayan? Baka naman ang ibig sabihin nito ay pauwiin na ang dating Pangulong Duterte kasi parang yun lang naman ho ang alam nila, paulit-ulit na bring him home. Di ba? Gusto nyo, kumampi pa din kayo sa China. Yan niya. Ano sabi ni Larry Gadot? Humingi ng asylum ang dating Pangulong Duterte pero hindi pinagbigyan, pinauwi. Dahil daw po narinig na meron ng na meron ng warrant of arrest sa ICC. O, uwi ka muna. No? Biruin mo ha. Ang tagal na ang tagal ho, mga kababayan, na inalagaan ng dating Pangulong Duterte ang China. Tapos yun lang ang mapapala. Tapos ang pagbibintangan ho, mga bossing, na traidor, si Pangulong Bongbong Marcos. Tinraidor ni Marcos, si Bongbong, tinraidor ni Marcos, si Duterte. Ang tumraidor sa inyo, si Xi Jinping. No? Dahil hindi, sabi ni Larry Gadon, hindi daw pinayagan na magkaroon ng asylum. Tapos gusto nyo pa din kaibigan ang China. Ipamumukha nyo pa sa amin na kaibigan natin ang China. Samantalang ang nakikita po namin sa aming mga mata, mga bossing, ay eto ho. Hoy! Bakit eto na naman? Lumabas na naman yung sisiw na kulubot. Sandali. Samantalang ang nakikita ho namin, mga kababayan, is binobomba ng tubig ng China yung ating mga barko, binabangga ng mga barko nila na malalaki yung ating maliliit na barko. Tas kaibigan, ano yun? Nanloloko kayo, Robin Padilla?